Good evening po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ang chapter 5 ng 2 Corinthians. So, alamin natin ulit yung mga iba pang issue na inaayos ni Apostol Pablo. So, in 2 Corinthians 5, the Apostle Paul continues defending his ministry while teaching about the believer's future hope, the judgment seat of Christ, living by faith, reconciliation, and the new creation. So this chapter addresses questions about death, resurrection, eternal life, Christian service, and salvation. So habang dinidipinsahan niya yung kanyang ministry, siya na may nangangaral. So ito po yung mga major na issue, okay, na kanyang ipinapangaral habang siya ay ina-accuse, habang siya ay nasa ministry. So ibig sabihin, kahit sa kabila ng mga paratang, mga accusation sa kanya, patuloy pa rin siyang nangangaral. Yan, tungkol po sa believer's future, yung judgment seat of Christ, living by faith, reconciliation, and then new creation. At dito po ay matutunan po natin yung iba pang mga lessons. So sa verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and a house not made with hands, eternal in the heavens. Ito po ay referado sa physical body. So pag mayroon pong tinatawag na physical death, ito po yung illustration. So hinahalin tulad yung ating physical body dito po sa verse 1 na sinasabi, our earthly house, referring to our physical body, were dissolved. So ito po yung physical death, and we have building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Ito po ay patungkol naman sa ating glorified heavenly body. So the tabernacle emphasizes that our present body is temporary, like a tent. Ayan po. So yun yung illustration yung ating physical body, ito po ay temporary lang. So when believers die, they have the promise of future glorified body prepared by God. Ito naman po ang good news para sa mga believers o grace believers, ay mayroon pong ipinangako ang Panginoon na future glorified heavenly body. Kaya mayroong mga siguro may mga narinig kayong teaching na mayroon na daw ang 666, yung microchip na sinasabi nila na itatak daw sa katawan o itatak daw sa noo o sa kamay ng tao, yung microchip, at yun daw ay 666 na daw yun. Ay hindi po totoo yun, dahil ang mga believers ngayon, ang katawan ay babaguhin, papalitan ng glorified heavenly body. So yung lalagyan ng microchip ay yung physical body natin. Ibig sabihin ba apektado yung glorified body pag nalagyan ng microchip ang ating katawan? So hindi po. Kahit ilang microchip ang ilagay sa katawan mo, o ano yung ilalagay na sinasabi ng iba na 666 na daw yun, yung bakuna noon, nung during COVID, ay yung tatlong klaseng bakuna, yung isang bakuna daw ay isang 6, tatlong bakuna, kaya 666 na daw yun. Kaya pag nabakunahan ay hindi na
ligtas. So yun po yung mga interpretation ng mga iba. Pero ulitin ko po ay hindi pa po nangyayari ang pagtatak ng 666 under this present dispensation. So ulitin ko po, ang ating katawan na physical ay babaguhin po ng ating Panginoon pagdating ng caught up at papalitan ng heavenly glorified body. So, may isa pang tanong, what happens to believers after death? O ano ang mangyayari sa believers after death? May ano ang next? So Paul teaches that death is not the end. Ipinapangaral naman ni Apostol Pablo na yung kamatayan ay hindi yun ang katapusan. Christians have the certainty of resurrection and glorified bodies. Dito po sa na-mention po yan sa 1 Corinthians 15. Kung balikan natin yung 1 Corinthians 15:42 to 44, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. In 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. And there is a natural body and there is a spiritual body. So yun po yung description sa ito po ay after physical death ay mayroon pong tinatawag na resurrection at magkakaroon po ng glorified body ang mga grace believers. And idagdag pa dito yung sa Philippians chapter 3. Naidagdag din dito yung sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. And 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So mapansin po natin Apostle Paul actually mention na ang death ay hindi po yun ang hangganan. So the believers have the certainty of resurrection and glorified bodies. At yung mga kingdom believers ay mayroon din silang pangako, hindi lang sa langit yung kanilang ang ipinangako ng Panginoon, pero mayroon din pong resurrection sa kanila. Kaya pagdating ng Panginoon, second coming, pagbalik ng Panginoon, ay ang mga sumusunod sa Kanya, yung mga naniniwala sa Kanya or mga kingdom believers, ay mag-resurrect din. Nangako ang Panginoon dito sa John 14. Ito po ay pangako niya sa mga kingdom believers. John 14 verses 2 to 3. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were so, if were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, where ye may be also. Verse 4, and whither I go, ye know, and the way ye know. Ayun po yung sinabi ng ating Panginoon doon sa mga apostles na siya din ay babalik. So ulitin ko po, ang resurrection ay hindi lang sa mga grace believers, maging sa mga kingdom believers din, sila ay makakaranas din ng resurrection. At ito po ay mangyayari sa second coming. Okay, sa second coming po after the Great Tribulation,
pagbalik ng Panginoon, doon lang po ma-experience ang resurrection ng mga kingdom believers, at yung mga grace believers naman ay sa caught up. Okay? Ay sa caught up. Pag nangyari yung caught up, doon po mangyayari ang resurrection ng mga grace believers. In verse 2, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So, the believers long for resurrection. The grace believers long for resurrection, not merely escape from suffering. So, the heavenly body is something believers eagerly anticipate. Yes? Dahil nga sa suffering, mayroong mga physical na sickness, illness, at kung anumang mga suffering na na-encounter natin. Pero we are actually anticipating din doon sa heavenly body na ibibigay ng Panginoon sa mga grace believers. Take note ha, grace believers lang po. Yung mga kingdom believers ay hindi po sila kasama dito na mayroon silang heavenly glorified body. Hindi sila kasama sa caught up or sa rapture ang mga kingdom believers. Kasi mayroon pong ibang mga presentation na lahat ng mga believers doon sa Old Testament ay isinasama nila sa mga believers under grace at kasama na ma-caught up or ma-rapture. So hindi po yan teaching under grace. Dahil ang ma-caught up lang na mga believers ay start kay Pablo hanggang sa pinakalas na miyembro ng katawan ni Kristo. Yan lang po ang ma-caught up. So ibig sabihin, before Apostle Paul ay hindi sila kasama sa rapture or caught up, o hindi sila kasama doon sa magkaroon ng heavenly glorified body, yung mga nasa Old Testament. So ulitin ko, yung may glorified heavenly body makasama sa caught up ay start kay Apostol Pablo. So yung before Apostle Paul, sa Old Testament under the time pass, ang mga believers doon, sila po'y mag-resurrect sa second coming ng ating Panginoon. Okay? Para hindi nyo maihahalo, kasi magkakaroon po ng confusion kung maipaghahalo nyo ang resurrection, ang kingdom resurrection at saka yung mystery resurrection. So magkakaiba po ang mystery resurrection doon sa kingdom program resurrection. So Christians are not looking merely for death but for resurrection. So yun po yung actually ang inaasahan yung resurrection. Kasi lahat ay mamamatay. Walang exemption sa kamatayan. Walang exemption. Siguro magkaroon ng exemption kung pagdating ng caught up, dahil hindi lahat mamamatay pagdating ng Panginoon. Pero ang lagi nating tandaan na habang hindi pa nangyayari yon, hindi tayo exempted sa kamatayan, dahil ito po ay na-mention sa Romans chapter 5 verse number 12. So lahat po tayo ay mag-undergo or maka-experience ng death. Kaya sa verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So yun po, no exemption. Kaya ang inaasahan natin yung resurrection. Okay? Yung resurrection. Dito sa chapter 8 ng Book of Romans, verse 22 to 23, sa verse 22, for we know that the whole creation groans and travails in pain together until now, and not only they,
but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, so with that redemptions of our body. Sa Book of Revelation 21, ito na may under sa prophetic program, ay ganun din. Sila din ay inaasahan din po nila ang pangyayaring ito sa Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ayun din po ang kanilang inaasahan din. Kaya ulitin ko po, ang resurrection ay hindi lang para sa church, the body of Christ, maging sa mga kingdom believers ay makakaranas din ng resurrection. And then verse 3, if so be that being clothed we shall not be found naked. So naked likely refers to existing apart from the resurrection body. So Paul looks forward to complete redemption. Kaya balikan natin yung 1 Corinthians 15:53. Sa 1 Corinthians 15 verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So ganun po yung nagiging description pagdating ng resurrection. Okay, yung mortal palitan ng immortal. In verse 4, 2 Corinthians chapter 5 verse number 4, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. So physical suffering reminds believers that this world is temporary. Ulitin ko, yung physical suffering po natin reminds that this world is temporary. Ngayon, ang suffering ay part lang po. Kumbaga, bahagi lang po sa atin habang nandito po tayo sa mundong ibabaw. At tandaan po natin, ito po ay temporary lang na sitwasyon na maranasan po natin. Paul does not desire simply to die, but to receive immortality. At ganun lang din po tayo na sa kabila ng mga physical suffering, isipin po natin na sa mundong ibabaw ay wala pong exemption dahil yan po ang nagiging sistema ng mundo po natin dahil sa kasalanan. Pero katulad ni Apostol Pablo, ang hinahangad din po natin hindi yung kamatayan, pero yung babaguhin ang ating katawan into glorified heavenly body. So the issue here, the Christian hope is bodily resurrection, not merely the soul living forever. Okay? Bodily resurrection. Dito sa chapter 15, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15, 54. In verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, and then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. And then sa Romans 8:18, another verse in Romans chapter 8 verse 18. 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So sa kabila ng suffering, persecution,
mga trials na encounter natin. Pero ayon dito sa binasa natin, hindi ito maikukumpara sa kaluwalhatian or glory ng ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Sa verse 5, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. So God prepared believers for eternal life. Actually, eternal life ay pangako ng Panginoon. Before the world began, ito po'y ipinangako na niya. May na-mention sa Titus chapter 1 verse 2 na ito po'y before the world, nangako na siya. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Ito po'y ipinangako na po niya ang eternal life, at inulit pa niya dito sa verse 7 chapter 3, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So God prepares believers for eternal life. Naihanda na po. Okay? Inaantay na lang natin yung tamang panahon, yung right time, at doon po maibibigay sa atin ang inihanda niyang eternal life. So the Holy Spirit is the earnest or down payment guaranteeing future redemption. Kaya pagdating ng caught up or rapture, doon po yung culmination na magkaroon tayo ng eternal life. So can believers trust God's promise? The Holy Spirit guarantees it. In Ephesians chapter 1, kung titignan natin, sa Ephesians 1:13-14, dito po mababasa natin yung mangyayari pag ang tao ay maniniwala sa Ebanghelyo. Dito po sa verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. And then 14, which is the earnest of our inheritance until the redemptions of the purchased possession, unto the praise of His glory. At another verse in Romans chapter 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11. But if the spirits of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So kailan po nangyari na ang Espiritu ay nagdwell, nanirahan, or nanahan sa mga mananampalataya? Nung siya'y naniniwala sa gospel of grace. Nung siya'y naniniwala sa Ebanghelyo, siya po'y tinatakan, sinilyuhan. Okay, yun po yung guarantee for future redemption. Ibig sabihin, lahat ng mayroong silyo or tatak, sila lang po ang pupunta sa langit. Yung tinatakan bilang guarantee for future redemption. Lahat ng may tatak. Ngayon, paano matatakan or masilyuhan ang tao? Dapat siya maniwala sa gospel of the grace of God. Paano kung hindi grace gospel ang kanyang pinaniniwalaan? Siya ba ay tatakan ng Espiritu bilang guarantee for future redemption? Hindi. Kasi nga malinaw na ang gospel of grace, yun po ang ni-required under this present dispensation
hindi po ibang gospel or ibang katuruan para ang tao ay matatakan o masilyuhan ng Espiritu. Ulitin ko po, ang Gospel of Grace. The Gospel of the Grace of God, yan po ang Ebanghelyo na dapat paniwalaan para ang tao ay matatakan or masilyuhan ng banal na Espiritu bilang down payment or guarantee for future redemption. Verse number 6, 2 Corinthians 5. Verse number 6, therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. So, while we live in the body, we are physically absent from Christ's visible presence. Yun po yung sa verse number 6. We're always confident knowing that whilst we are at home in the body, kumbaga nandito pa tayo sa mundong ito with physical body, ang description, we are absent from the Lord, kasi wala tayo doon literally na kasama niya. Okay, literally hindi natin kasama siya. So yun yung scenario dito habang nandito tayo sa mundong ibabaw. Ngayon, verse 7, for we walk by faith, not by sight. So Christian living depends on trusting God's promise rather than visible circumstances. So may mga pangako ang Panginoon din under this present dispensation na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang ipinapangako under this present time. Sa under the kingdom program, na-define yung faith. Actually, itong definition ito ay mababasa natin sa Hebrews 11:1, yung paano na-define yung faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang faith, dito po ay nakadepende po kung ano yung substance. Okay, yung sa Hebrews 11:1 kasi ay faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yun po yung issue dito is the substance. Under the Old Testament, iba ang substance ng kanilang paniniwala under grace. Another verse mentioned regarding faith in Romans 1:17. Romans chapter 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. In verse 8, we are confident or willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So ito pong scenario na ito ay pag ang isang grace believers ay namatay, siya po ay present with the Lord. Okay, absent from the body and then present with the Lord. So when believers die, they immediately enter Christ's presence. Yan po yung presence with the Lord. Ayan. Yung mga believers lang, yung grace believers lang. Okay, yung grace believers. So does the believer sleep unconsciously after death? So this verse strongly supports conscious fellowship with Christ after death kasi present with the Lord. May na-mention sa Philippians 1:23. Punta lang tayo saglit sa Philippians chapter 1.
Okay, ito po yung sinasabi sa chapter 1 ng Philippians, verse 23. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Ayan. Mayroon din sa under the kingdom, mayroon ding verse, ito pa rin ang issue regarding sa death. May na-mention sa Lucas, paano naman yan na i-describe pag ang tao mamatay. Dahil under grace program, pag ang tao mamatay, kaya sinasabi absent from the body and present with the Lord. Dito po sa Luke 23 under the kingdom program, 23 verse 43, ano ang sinasabi? And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ito po yung kasama niya nung siya naipako sa cross. Ito yung kasama niya na naniwala at sinabi niya, ngayon ay isasama kita sa paraiso. So ito naman yung description under the kingdom program. So ito pa yung nagiging description under the kingdom program sa paradise. During the time of Paul, presence with the Lord. Dito sa under the kingdom program ay na-describe na sa paraiso or sa paradise. Kaya sabi niya, ngayon ay isasama kita sa paraiso. Then verse 9 in 2 Corinthians 5, verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. So, believers strive to please Christ because they belong to Him, and Christian service flows from love and devotion. So, believers strives, the grace believers strives to please Christ because why? They belong to Him. So lagi nating tandaan na we are the body of Christ. We're Christ's body. Christ is the head. So it belongs to Christ. So ano yung desire natin? Ano yung desire natin since we are Christ's body? So more on sa Kanya. Okay? More on ang service sa Kanya. Kumbaga lahat ng dapat nating gagawin ay more on sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya sabi nga niya sa Colossians 3:23, ito po yung sinabi niya sa Colossians, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. So yun po yung naging desire natin bilang bahagi ng katawan ni Kristo ay paglingkuran siya. Na sa lahat ng ginagawa natin ay for the glory of God. In chapter 5 verse 10, 2 Corinthians verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Every believer will give an account of his or her works. And this judgment concerns rewards, not eternal condemnation. So dito po sa verse na ito, ang tinutukoy po dito ay tungkol sa rewarding, ay hindi po condemnation. Ibig sabihin po, ang lahat ng ang mga grace believers, ang church, the body of Christ, ay tatanggap ng rewards. Kailan po? Sa rapture. Okay, pagdating ng caught up, ay mangyayari po ang rewarding saan? Doon sa langit. So is this the same sa Great White Throne Judgment?
Actually, hindi po parehas kasi sa Great White Throne Judgment ay na-describe doon as punishment dahil sa word na criterion. Okay? Ibinabase doon yung criteria sa kanilang ginagawa. So mostly ito po yung punishment. Okay, hindi katulad sa judgment seat of Christ ay na-emphasize doon yung rewarding. Okay, so the judgment seat of Christ is for believers, grace believers. Okay, for grace believers. Basahin natin yung Romans 14:10. Dito po sa Romans 4:10 verse 10 to 12. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Verse 11. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow. Every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. And verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Kailan po mangyari? Ito po ay mangyayari sa judgment seat of Christ after the rapture. Another verse, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. 12. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, of what sort it is. 14. If any man's work abide, which he hath built, thereupon he shall receive a reward. 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. At ito po ay mangyayari sa judgment seat of Christ after the rapture. And then yung Great White Throne Judgment naman ay after 1,000 years. Reign of Christ doon sa Revelation 20, kaya hindi parehas. Kasi mayroong iba na pinagsama ang judgment seat of Christ at saka yung Great White Throne Judgment. Hindi po parehas. Okay, hindi po isang account. Dalawang pangyayari po ito. Sa chapter 20 ng Revelation, verse 11 to 15, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 15. And whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So ulitin ko po, ang judgment na ito ay after the 1,000 years reign of Christ. Ang
judgment seat of Christ, ito po ay right after the caught up, at ito ay mangyayari po sa langit. So may pagkakaiba po ang Great White Throne Judgment. Ito po ay speaks of punishment, and the judgment seat of Christ, ito naman po ay rewarding. So yun po yung pagkakaiba sa dalawang ito. And then verse 11, chapter 5 verse 11, 2 Corinthians. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. So Paul preached the gospel, the grace gospel, because he understands God's holiness and then the coming judgment. So alam ni Apostle Paul na mayroong darating na judgment, darating na wrath. Okay, kaya ipinapangaral niya yung gospel of grace. Dahil ulitin ko po, malinaw sa kanya, naunawaan niya ang Panginoon. So, fear of the Lord motivates faithful ministry. Kaya nga dito sa binasa natin, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. So dapat malaman din natin kung bakit tayo din ay nangangaral tungkol sa gospel of the grace of God, dahil alam po natin pag hindi naniniwala ay maibilang sila sa darating na puot ng Diyos. Lahat ng mga hindi naniniwala sa gospel of the grace of God na ipinapangaral ni Apostol Pablo, at pagdating ng caught up hindi sila makasama, ay maranasan po nila yung wrath ng Panginoon. Okay? Ganun po ang mangyayari, kasi ang next is ibubuhos ng Panginoon yung kanyang galit. Kaya ang mga grace believers ay hindi po na-i-appoint na dadaan sa wrath, sa judgment na ito. Verse 9, for God hath not appointed us, referring to the church, the body of Christ, we are not appointed us to wrath, but to obtain salvation. Hindi po mag-undergo ng great tribulation ang church, the body of Christ. Bakit? Unang rason, ang church, the body of Christ ay na-justified, ay napawalang sala. Kaya nga dito sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So since na ang church, the body of Christ ay na-justified, hindi po idadaan sa parusa. Kasi nga diniklara ng Panginoon na ang church, the body of Christ ay righteous. So ang righteous people, ang pinawalang sala ng Panginoon ay tatanggap ba ng parusa? Siyempre hindi. Okay? Hindi na po siya tatanggap ng parusa dahil unang-una, diniklara na siya na righteous. Diniklara na ng Panginoon na righteous. Romans 5:1 and 2, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. So, dito pa lang sa verse 1, ito ay kinonklud na, diniklara na ang church, the body of Christ ay napawalang sala. Kaya hindi po wala pong katotohanan yung mga nagsasabi na ang church, the body of Christ ay
dadaan sa Great Tribulation, dadaan ng 7 years Great Tribulation, then after 7 years ay rapture. Hindi po. Ulitin ko ha, hindi po. Hindi dadaan ng 7 years Great Tribulation ang church, the body of Christ, dahil diniklara ng righteous ng Panginoon. Diniklara na niyang walang kasalanan. Okay? Kaya, doon sa binasa natin, we're not appointed to wrath. The church, the body of Christ. And then sa 1 Thessalonians 1:10, another proof na hindi talaga dadaan o mag-undergo ng Great Tribulation ang church, the body of Christ. In 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So, ulitin ko ha, ito ay inulit ni Apostol Pablo na ang mga grace believers, church, the body of Christ, ay hindi po mag-undergo or dadaan sa 7 years Great Tribulation ayon sa paniniwala ng karamihan. Yung dadaan sa 7 years Great Tribulation, yung maiwan, yung hindi makakasama sa caught up, yung hindi makakasama sa rapture, sila lang po ang mag-undergo ng 7 years Great Tribulation. Pero ang mga grace believers, ayon sa ipinangako ng Panginoon, ay hindi po nila mararanasan ang 7 years Great Tribulation, dahil bago mangyari ang 7 years Great Tribulation ay magkakaroon ng rapture or caught up. Verse 12, chapter 5, 2 Corinthians verse 12, for we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. So Paul explains that he is not boasting, but giving the Corinthians reasons to recognize genuine ministry rather than judging by outward appearance, katulad ng binanggit sa kay Samuel. Ang mga taga-Corinthians ay nakaano sila, yung tinitignan nila yung outward appearance. Okay, yun yung kanilang basihan. Kaya itong si Apostle Paul ay gusto niya na maunawaan ng mga taga-Korinto. Okay, maunawaan ng mga taga-Korinto na kanilang ma-acknowledge na yung ministry ay hindi doon ibabase sa kanilang nakikita lang. Okay? Tignan natin yung sinabi sa 1 Samuel, yung nangyayari doon kung bakit na-mention. Dito sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said unto Samuel, so ang kausap dito ng Panginoon ay si Samuel, look not on his countenance or on the heights of his stature, because I have refused him. For the Lord says not as man saith, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So kung maalala niyo sa time ni Samuel, maging si Samuel nga ay muntikan din siyang ma-deceive dahil ang kanyang pamantayan sa pagpili ay outward appearance. Pero kinausap siya ng Panginoon na hindi hindi basihan yung outward appearance, kundi yung inward. So dito yung mga taga-Corinthians ay parang ganoon ang kanilang basihan sa mga ministers, sa mga
ministers or servants that time. Okay, kaya isa sa mga itinuturo ni Apostol Pablo sa kanila. Okay? Kaya sabi niya, for we commend not ourselves again unto you, but give you occasions to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. So ganun po Kaya Paul explains that he is not boasting but giving the Corinthians reasons to recognize genuine ministry rather than judging by outward appearance. Now, verse 13. Verse 13, for whether we be beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. So, Paul appeared beside himself, and then some observers, and acted soberly. His aim was God's glory and the good of others. Yun naman po ang pinaka layunin ni Apostol Pablo. Okay, his aim was God's glory and the good of others. And then verse 14, chapter 5, 2 Corinthians, for the love of Christ constrained us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So for the love of Christ constrained us. Christ's love compels believers service. Ibig sabihin po yung kaya ginagawa natin ang ministry, ito po dahil sa ang pag-ibig ng Panginoon na siyang nag-udyok or nagtulak or nag-inspire na gagawin. Okay, Christ's love compels Christian service. His death changed the believer's life. Balikan lang natin yung Romans 5:8. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. But God commended His love toward us. Dito po ay ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal nung tayo'y makasalanan pa. Okay? Christ died for us nung tayo'y makasalanan pa. Mayroon ding sinabi si Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 20. Nung si Kristo'y namatay, at ito yung claim niya. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So yun yung acknowledgement ni Apostol Pablo na sinasabi niya, diniklara niya, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So pwede rin nating i-claim bilang grace believers. Pwede rin nating i-claim yung claim ni Apostol Pablo that we are crucified with Christ. Ang nabubuhay sa atin si Kristo, hindi na yung tayo. Okay? So yun yung point. Kaya, since si Christ yung nabubuhay sa atin, kaya pala yung ministry niya ang dinidesire natin. Ang ministry para sa Panginoon, yun yung ating desire. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kung ang sarili natin, halimbawa,
yun ang nag-dominate, probably ay hindi natin gagawin yung ministry. Bakit? Kasi ang sarili natin, yun yung nag-dominate. Yung plano natin ay contrary doon sa plano ng Panginoon. Yung sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Ipinapakita po niya dito na yung kanya siya mismo ay patay na. Na ang nabubuhay sa kanya ay si Kristo. Kaya pala sa ministry ni Apostol Pablo, kung mapapansin po natin, kahit sa maraming banta sa kanyang buhay, maraming mga accusation na nangyari, pinahirapan, kung ano ang mga paratang, hindi po siya tumigil. Dahil alam niya yung kanyang ginagawa. Hindi siya nanghihina. Hindi siya na-discourage. Dahil ang ministry niya ay sa Panginoon. Kumbaga, pag titingnan natin dito, yung si Pablo mismo ay patay na siya. Na ang nabubuhay sa kanya kung bakit ginagawa niya yon ay si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Okay, nakuha niyo yung point doon. Kasi, pag ang nakadepende tayo sa sarili natin, ay hindi natin wala tayong kumbaga talagang desire na mangaral. Wala tayong desire na i-share ang salita ng Panginoon, ang gospel. Wala sa atin yon. Mayroon pang mga napakinggan natin, bahala na sila, basta ako ligtas. Mga gano'n na tawag doon, yung prinsipyo, hindi magandang prinsipyo na gano'n bahala na sila kung maligtas sila, hindi, basta ako sigurado na. Mali na prinsipyo po yon. Okay? Kasi kung ang Kristo ay nasa atin, ang principle mabago. Kaya nga doon sa Ephesians and then sa chapter 5 ng Corinto ay ginawa niyang ambassador ang mga grace believers. Okay? Nakuha niyo yung point? Proceed. Verse 15. Christ died. Balik tayo sa verse sa 15. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Kaya Christ died so believers would no longer live for themselves, but for Him. So in connection doon sa verse 14 na in-acknowledge ni Apostol Pablo, at sa verse 15 ito yung continuation. Christ died so we believers would no longer live for themselves. Ibig sabihin po ay hindi na tayo ang mabubuhay sa sarili natin, kundi ang buhay natin ay sa Panginoon. So salvation produces transformation living. Dito po sa Romans 12, kung babasahin po natin, Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So yun po yung
makikita natin, ito po yung evidence na makikita natin na patunay na talaga ang ating sarili ay for God's glory. Ang ating sarili ay para sa Panginoon. Ang buhay natin, hindi na tayong nagmamay-ari, kundi ang Panginoon. So the believers would no longer live for themselves, but for Him. Kasi nga, dito sa 1 Corinthians chapter 6, ang Panginoon na yung nagmamay-ari sa atin. Chapter 6, 19-20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. 20. For ye are both with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sa Panginoon po. Kaya pala sinabi dito, ang mga mananampalataya would no longer live for themselves, but for Him. Idagdag natin yung Titus chapter 2. Titus chapter 2. Ito po yung sinasabi. Verse 11 hanggang verse 14. Verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. So, ulitin ko po kung bakit sinabi dito na ang mga mananampalataya would no longer, or the believers would no longer live for themselves but for Him. Yes, ulitin ko po, mayroon pong tinatawag na complete transformation na nangyari sa mga grace believers kung naniwala sa ebanghelyo ng biyaya or the gospel of the grace of God. Since na mayroong complete transformation, ang makikita sa Kanya ay ang buhay ng Panginoon. Since na ang buhay ng Panginoon ang makikita sa Kanya, ibig sabihin, yung ministry ng Panginoon, yung work ng Panginoon, ang Kanyang nagagawa. Nakuha niyong point? Kaya sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kaya kung alamin natin, i-compare natin yung ating sarili kay Apostle Paul, kung mapapansin po natin, ay talagang ang sipag niya sa kanyang sa ministry, nangangaral siya araw at gabi. Na-stranded siya kung saang lugar. Na-experience niya ang mga kapighatian. Pero mapansin po natin, wala kang makitang nagreklamo, na-discourage, nang hina. Sabi pa nga niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Siya lang ang nagsabi noon, for me to live is Christ, and to die is gain. Dahil alam niya yung kanyang ministry
Alam niya yung ministry na mayroon siya ay sa Panginoon lahat. Kumbaga, lahat ng ginagawa niya ay sa Panginoon. Pwede ba nating tularan si Apostol Pablo? Yes, yun yung sabi niya. Follow me as I follow Christ. Yun po ang command. So pwede, kaya dapat nating maunawaan na ang ministry na meron po tayo, ito po ay sa Panginoon, hindi natin ito ministry, sa Panginoon ito na ministry. Kasi merong iba na kinukumpara yung ministry niya sa iba. Mali yun. Huwag nating ikumpara ang ministry mo doon sa ibang ministry. Okay? Kasi ang ministry na mayroon tayo ay sa Panginoon, hindi sa atin. Hindi natin ipagmalaki na ministry ko yan. Hindi po. Laging ito'y ministry ng Panginoon at tayo ay bilang ambassador instrument. Tayo yung ginagamit ng Panginoon para maipangaral ang katotohanan. Yes, amen. Yan. Number 16, verse 16. Dito tayo sa verse 16, 2 Corinthians 5. Wherefore, henceforth, know ye no man after the flesh. Yeah, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Believers no longer evaluate people merely by worldly standards. Knowing Christ changes our perspective. So tandaan po natin, kumbaga hindi tayo binigyan ng authority na i-evaluate yung ibang tao. Okay, base doon sa worldly standards. Kasi ganun po yung standard ng Panginoon, yung tao yung mag-i-evaluate sa ginagawa mo. E paano kung yung tao na mag-evaluate sa'yo ay hindi kayo magkasundo? O di hahanapan ka ngayon ng mali. Kasi ganun ang tao, di ba? Hahanapin lang niya yung mali para ikaw ay ma-accuse, para ikaw ay ma-discourage, o huminto sa ginagawa. Kasi ganun ang tao eh. Pero hindi, ang mga believers, hindi yan ang mission natin na i-evaluate ang ibang tao. So knowing Christ changes our perspective. Nung nakilala natin ang Panginoon, naniwala tayo, nagiging bahagi tayo sa kanyang katawan, mayroon pong changes sa ating perspective, sa ating pananaw, sa ating prinsipyo, ay nagbago din. Kaya may verse na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 na sinasabi dito sa verse 16, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Ito po ay napakaganda po na verse. We have the mind of Christ. Kaya mayroon pong changes sa ating perspective. Instead of i-evaluate natin yung ibang tao, yung ginagawa ng ibang tao, hindi na. Kasi ay worldly standards po yan. So hindi yan part sa Grace Commission, sa ating mission na mag-evaluate ng ginagawa yung ministry ang ibang tao. Wala tayong doon. Pero ang part natin, tumulong. Hindi mag-evaluate. Tumulong bilang part sa body of Christ. Kasi sa evaluation, ang next kasi doon is criticism, critic. Kaya may evaluation para pag may nakita kang hindi nasunod doon sa standards, sa standard ay mayroong criticism. Ganun po ang mangyayari. Kaya hindi tayo qualified o hindi
hindi tayo part doon. Hindi yan ang mission natin. Verse 17, 2 Corinthians 5, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, union with Christ brings new identity. And God begins a work of renewal in the believer. So, ito po yung isang napakagandang verse din, dahil yung ang tao na nakay Kristo ay siya'y bago na. Okay? Hindi yung term ng iba na ikinukonek dito ang born again. Parang ang dating na yung nakay Kristo ay siya'y born again. Pero wala doon sa verse. Ang ginamit dito ay new creature. Kumbaga, ang ganda dito, binigyan ka ng new identity. You are created as brand new person in Christ. So, yung dati, itong dati kasi dito ay referado doon sa old program. Okay? Ito po ay referado sa old program under the time pass program. So, ibig sabihin, kung ang mga grace believers under this present time, ito yung new, ay wala na yung dati. Ibig sabihin, hindi ka napasakop doon sa dating programa. Okay? Hindi ka magpasakop doon sa dating programa. Kaya sinasabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, yung old program ay hindi na yun mag-dominate sa new program. Okay? So, you are under the dispensation of the grace of God. Hindi ka ilalim doon sa time past program. So, since na nandito tayo sa new program, hindi na tayo ilalim doon sa old program, ano yung gagawin natin? Kung anong instruction under this present time, yun yung ating ginagawa. Kung ano yung mga instruction, mga katuruan na dapat nating ipapangaral, yun yung sinusunod natin. Hindi na yung old program. Nasa new program na po tayo. Dito tayo sa Galatians chapter 6:15. Galatians chapter 6 verse 15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Another verse in Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. And then Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Let no one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So dito po ay pinapakita yung pagiging new person, yung pagiging bago o pagiging believers, mananampalataya kay Kristo under grace. Ayan, so mapansin natin mayroong put on and put off. Put off the old man and put on the new man. Ano ba yung new man na sinasabi? Ito po yung na-describe ito is which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. So yung new man, ito po ay nag-describe doon sa nature ng Panginoon.
Okay? Yun yung nag-describe doon sa nature ng Panginoon sa atin. Ano naman sa verse 18? Dito sa 2 Corinthians 5, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. So ito po yung marching order natin. So meron tayong marching order, at dito nga matatagpuan sa 2 Corinthians 5, 18 hanggang 20. Ang tawag po dito ay Grace Commission. Hindi po tayo under doon sa Matthew 28:19. Yan po ay Kingdom Commission. So magkaiba ang Kingdom Commission sa Grace Commission. So God reconciles sinners to himself through Christ and entrust believers with the message of reconciliation. Ano po yung ipinagkatiwala sa atin? The message of reconciliation. Basahin natin ang Romans 5 verse 10. Romans 5 verse 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. At sa Colossians chapter 1, Colossians chapter number 1, verse 20 to 22. And having made peace, though the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And then verse 21, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled, verse 22, in the body of his flesh, though death to present you holy and unblameable and reprovable in his sight. So dito po, na-emphasize dito yung message of reconciliation. Ulitin ko po, ipinagkatiwala sa atin ang message of reconciliation. At ano yung nilalaman nito, ang mensahe ng reconciliation? Babalik ka doon sa cross. Yung finished work ng Panginoon, yun po ang ating ipapangaral, and then magkakaresulta po ng reconciliation. So wala pong ibang mensahe para magkaroon ng reconciliation. Hindi po yung kingdom gospel. Wala pong reconciliation na mangyayari under this dispensation of grace kung ang mensahe na ipapangaral mo ay yung gospel or message before the death of Christ. So ang gospel na dapat nating ipapangaral para magkaroon ng reconciliation ay ang message of the cross. Okay? Verse 19. Sa verse 19, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us, inulit na naman, committed unto us the word of reconciliation. God was in Christ reconciling the world to himself. So, does the world mean everyone automatically saved? Hindi po. Kailangan pong maniwala. So Christ's reconciling work is sufficient for the world, but individuals receive its benefits through faith. Inoffer ang kaligtasan para sa lahat. Ibig sabihin ba lahat ma-reconcile? Hindi po. Kailangan mo na siyang maniwala. Mangyari lamang ang reconciliation kung maniwala siya
sa Ebanghelyo. Okay, ulitin ko po, available ang salvation, message of salvation, available sa lahat. Pero ilan lang ang maliligtas or maligtas kung maniwala. Okay, so hindi ibig sabihin automatic yon na lahat na yon ligtas. Hindi po. Ang maliligtas lamang yung naniniwala sa Ebanghelyo. Okay? Gusto kong basahin din natin ang Romans chapter 3. Romans chapter 3, 22 to 26. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 25. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. And then Ephesians 2, 8 and 9. Ephesians chapter 2, 8 and 9. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ulitin ko po, ang reconciliation mangyari lamang kung maniwala doon sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Maniniwala doon sa message of the cross. Yan po ang basis para ang tao ay ma-reconciled sa Panginoon sa pamagitan ng mensaheng ito. Maniniwala sa work ni Christ sa cross. Dito tayo sa verse 20. Verse 20. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So believers represent Christ in the world. So we are Christ's representative. So the gospel is God's appeal through His people. So tandaan po natin, tayo po ay ambassadors, Christ's representative. So kailangan talagang aralin ng maayos ang Ebanghelyo. Baka sabihin natin we are Christ's representative, pero yung Ebanghelyo iba. Hindi ka pwedeng sabing representative under this present dispensation na ang gospel mo ay under kingdom program. Hindi ka proud na representative ng Panginoon under this present time na ang Ebanghelyo mo ay under the old program. Okay? Dapat tayo ay representative bilang grace believers, where Christ ambassadors. Ang dapat nating ipapangaral yung gospel under this present time. Hindi yung iba. Okay, hindi ka ambassador under grace kung ang gospel mo iba. Oh? Iba yung ipinapangaral mo. Ulitin ko po, kaya kailangan nating pag-aralan para hindi tayo magkamali ng Ebanghelyong ipinapangaral, tapos proud tayo sabihin sa sarili natin na tayo ay ambassador ng Panginoon, pero ang Ebanghelyo iba. Okay? So kailangan maging malinaw sa atin. Kailangan maging malinaw sa atin kung tayo ay i-claim natin na tayo ay
ambassador, Christ ambassadors, or Christ representative. Verse 21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So this is one of the clearest summaries of the gospel, or the grace gospel. Christ, who was sinless, bore the penalty of sin so that those who trust him might receive God's righteousness. Tagdan natin yung mga naniniwala sa kanya might receive God's righteousness through union with him. Ang condition actually dito na makikita natin, ang righteousness ay matanggap lamang sa mga naniniwala doon sa work ni Christ sa cross. Okay? Doon lang niya matatanggap ang righteousness ng Panginoon. So may mga doctrinal issues dito. Christ sinlessness, just committed no sin. Doon sa under kingdom program ay na-mention doon, pero iba ang pagkakasabi lang doon, kasi si Kristo ay namatay din sa Israel, pero in fulfillment doon sa propesya sa New Testament, yung propesya sa New Covenant. Kaya sa Hebrews 4:15, kung babasahin po natin sa Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So ito po ay referring kay Christ na wala siyang kasalanan. Okay, ito po ay description ni Jesus Christ then as without sin under the kingdom program, at na-describe ni Apostol Pablo na si Kristo walang kasalanan, naging makasalanan para tayo maging maibilang na righteous. At mayroon ding tinatawag na substitutionary atonement. Christ died in the place of sinners. Yes, si Apostol Pablo ay nagbanggit din sa 2 Corinthians 5:21, at ito ay nabanggit din sa propesya sa Isaiah 53:5-6, and then sa 1 Peter 3:18 na i-describe din po, Christ died in the place of sinners. And then sa Romans 5:8. Ibig sabihin, yung work ni Christ sa cross ay may dalawang program na kung saan doon ipinapangaral na introduce yung kanyang ginawa under the prophecy and under the mystery. And then sa justification naman, believers are declared righteous through faith in Christ, not by their own works. At ito'y na-mention sa Romans 3:21, 26, Romans 5:1, and then sa Philippians chapter 3 verse 9. So ito po ang mga major doctrines under 2 Corinthians 5. First, resurrection and glorified bodies, verses 1-5. Number 2, confidence in life after death, in verses 6-8. Number 3, living by faith, in verse 7. 4, the judgment seat of Christ for believers, verse 10. Verse 5, motivation for holy living and ministry, in verses 11-15. And number 6, the new creation in Christ, in verse 17. Then verse 7, reconciliation through Christ, verses 18-20. Substitutionary atonement, in number 8, verse 21. And then number 9, justification by God's grace through faith, in verse 21. So the key theme, the chapter moves from
the believer's future hope or the resurrection and eternal life to the believer's present calling. Living by faith, pleasing Christ, proclaiming reconciliation, and then culminates in the hearts of the gospel. God reconciles sinners to Himself through the sinless Christ, who bore sin on behalf of others, so that those who trust in Him may be counted righteous before God. And then let's proceed to the question and answer dito sa 2 Corinthians chapter 5. First, ang unang tanong, kung namatay ang isang mananampalataya ngayon, paano mo ipaliwanag sa pamilya niya ang 2 Corinthians 5:1? So ang sagot, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang katawan ay pansamantala lamang, ngunit may inihandang walang hanggang tahanan ang Diyos. Ito'y na-mention sa 2 Corinthians 5:21. Maging doon sa time ng earthly ministry ni Christ ay nag-mention din siya na hindi sila mababalisa kung anumang bagay dahil mayroon din po silang maaasahang muling pagkabuhay din sa mga kingdom believers. Na-mention din sa Philippians 3:20 to 21 na ang ating katawang ang ating physical body ay papalitan ng glorified body. Then number 2, kung may nagsabing takot akong mamatay, ano ang ituturo ng 2 Corinthians 5? So ang mananampalataya ay maaring magkaroon ng katiyakan dahil ang pagpanaw ay pagpasok sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians 5:8, absent from the body, present with the Lord. And then sa Philippians 1:23 na mention, maging doon sa Old Testament na mention, pero ang kanilang ang application, ang fulfillment ng na mention regarding sa muling pagkabuhay ay doon po sa second coming. Okay? Then sa number 3, kung sinabi ng isang tao na soul sleep, kung familiar kayo sa mga nagsabing soul sleep lang ang mangyayari pagkatapos mamatay, paano mo sasagutin? So ayon kay Pablo, ang pag-alis sa katawan ay pagiging kasama ng Panginoon na nagpapakita ng may kamalayang pakikipag-niig kay Kristo pagkatapos ng kamatayan. Yan nga na-mention sa 2 Corinthians 5:8, Philippians 1:23, and then sa Luke 23:43, ito na may mangyayari sa millennial kingdom. Kasi nga, may ulitin ko po, mayroong resurrection para sa mga kingdom believers, pero doon po sa millennial kingdom, hindi katulad sa mga grace believers. So, separate ang resurrection ng grace believers doon sa kingdom believers. Number 4, bakit hindi dapat mahalin ng Kristiyano ang mundong ito ng higit sa Diyos? So, dahil pansamantala lamang ang ating katawang lupa at ang ating tunay na tahanan ay nasa Diyos. At ito ay na-mention sa 2 Corinthians 5:1, then Colossians 3:1 and 2. Sa mga kingdom believers naman, ulitin ko po, doon sa second coming, ang fulfillment ng pangako para sa kanila. Then sa number 5, kung inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya, paano makakatulong ang 2 Corinthians 5? So, ang sagot, ang mga paghihirap ngayon ay pansamantala kumpara sa walang hanggang pag-asang ibinigay ng Diyos, at ito'y na-mention sa 2 Corinthians 5:1-4 and then Romans 8:18. Sa mga kingdom believers naman, ito'y ma-experience din nila sa pag mangyayari po yung millennium, and then sa new earth.
New Jerusalem kung mai-establish po yon. Then, pang-anim, anong ibig sabihin ng walk by faith, not by sight? Kapag nawalan ka ng trabaho, ang sagot, magtiwala sa katapatan ng Diyos kahit hindi pa malinaw ang susunod na hakbang. At ito'y minention din ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:7. Sa mga kingdom believers naman ay mayroon ding pangako sa kanila sa Proverbs 3:5-6 and then Matthew 6:33. Yun po'y pangako ng Panginoon under the kingdom program na hindi pwedeng i-claim ng mga grace believers. Pang-pito, kung hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, ibig bang sabihin ay iniwan ka niya? Ang sagot, hindi. Ang pananampalataya ay nakabatay sa pangako ng Diyos, hindi lamang sa naramdaman. At ito'y na-mention ni Pablo sa verse 7 at sa Romans 8:38-39, at may pangako din ang Panginoon sa mga kingdom believers sa Hebrews 13:5. Number 8, paano mo ipaliliwanag ang judgment seat of Christ sa isang bagong mananampalataya? Ang sagot, ito ay pagsusuri sa buhay at paglilingkod ng mga mananampalataya para sa gantimpala, hindi upang muling pagpasihan ang kanilang kaligtasan. At ito'y na-mention sa 2 Corinthians 5:10, Romans 14:10-12, 1 Corinthians 3:11-15. Pang-siyam, maaari bang maligtas ngunit mawala ng gantimpala? Yes, ang isang tao ay maaring maligtas ngunit walang gantimpala dahil sa kaniyang mga gawa. At ito'y na-mention sa 1 Corinthians 3:15, 2 Corinthians 5:10. Kung ang isang Kristiyano ay namumuhay sa kasalanan, ano ang paalala ng 2 Corinthians 5? Ang sagot, lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang magbigay sulit sa kanilang mga ginawa. At ito'y na-mention sa verse 10, 2 Corinthians 5 at Galatians chapter 6, 7-8. Then 11, paano dapat makaapekto ang nalalamang haharap tayo kay Kristo sa ating mga decision araw-araw? So dapat tayong mamuhay ng naghahangad ng maging kalugod-lugod sa Kanya. At na-mention sa 2 Corinthians 5:9-10, Colossians 3:23-24. Pang-12, 12 question, bakit sinabi ni Pablo na the love of Christ constrained us? Dahil ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa paglilingkod at pagsunod. Na-mention niya sa 2 Corinthians 5:14 sa kingdom program naman under the earthly ministry of Christ ay mayroon din siyang sinabi sa mga apostol na mababasa sa John 14:15. Pang-13, paano mo malalaman kung ang paglilingkod mo ay para sa Diyos o para sa papuri ng tao? Ito naman yung sagot, suriin kung ang layunin mo ay mapalugod si Kristo o makakuha ng pagkilala. Na-mention ito sa 2 Corinthians 5:9 and then Galatians chapter 1 verse 10. 14. Anong dapat gawin kapag gusto mo ng sumuko sa ministeryo? Ang sagot, alalahanin na ang pag-ibig ni Kristo ang ating pangunahing motibasyon. Ay na-mention ni Pablo yan sa 2 Corinthians 5:14-15. Sa mga kingdom believers naman ay mayroon din silang motivation sa kanilang ministry. Ito'y matatagpuan sa Hebrews 12:2-3. Sa 15, paano sasagutin ang nagsasabing pwede akong mamuhay kahit paano dahil ligtas na ako? Ang sagot, ang tunay na layunin ng kamatayan ni Kristo ay upang ang mga iniligtas ay mabuhay para sa Kanya. At yun ay pinatutuhanan sa 2 Corinthians 5:15 at ganun din sa Titus 2:11-14. And then, next question, ano ang number 16, ano ang ibig sabihin ng new creature? Ang sagot, ang isang sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng
bagong pagkilanlan. Mayroon siyang bagong direksyon sa buhay. Na-mention sa 2 Corinthians 5:17, Galatians 6:15, and then Ephesians chapter 2 verse 10. 17. Kung may nagsabing hindi na ako magbabago, paano mo sasagutin? Ang sagot, sa kapangyarihan ng Diyos, ang sinumang nasa kay Kristo ay maaring magbago. 2 Corinthians 5:17. Sa Ezekiel naman, ito ay sa mga Israelites under the prophetic program, pero ang culmination sa kanila na mayroon din kasi silang pagbabago din, pero sa second coming, sa millennium na. Okay? Yun po ang fulfillment ng Israel ay magbago din, pero sa millennial kingdom. Number 18, maaari bang magkaroon pa rin ng kahinaan ang isang new creature? Yes, ang pagiging bagong nilalang ay hindi nangangahulugang wala ng pakikibaka, kundi may bagong buhay at patuloy na pagbabago. 2 Corinthians 5:17, Philippians 1:6, and then Romans 7:15 to 25. Number 19, anong ibig sabihin ng Ministry of Reconciliation? Ang tungkulin ng mga mananampalataya ay pahayag ang mabuting balita na maaring makipagkasundo ang tao sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang mga supporting verses dito ay 2 Corinthians 5:18 to 20. Ito yung marching order natin under grace. At yung Matthew 28:19-20, ito yung marching order para sa mga kingdom believers. So mayroon pong pagkakaiba, huwag niyong ihalo. Grace Commission, 2 Corinthians 5:18-20, Kingdom Commission, Matthew 28:19-20. 20. Bakit tinawag tayong ambassadors for Christ? Ang sagot, sapagkat kinakatawan natin si Kristo sa ating pananalita at pamumuhay ayon sa 2 Corinthians 5:20. Sa mga Christian Jewish believers naman, sila din ay tinawag na tagapamahala, or sila din ay tinawag na royal priesthood, peculiar people, pero doon po ay mangyayari sa millennial kingdom. Sana po mayroon kayong natutunan dito po sa ating presentation sa 2 Corinthians chapter 5. Maraming salamat.